Good morning po sa mga nandito po sa park. Okay, so it's a gloomy day, but of course we'll be bringing the sunshine in a gloomy day. Kaya kahit gloomy dito, may sunshine pa rin dito because we will continue with our storytelling activities. So we are still inviting yung mga nandito po sa park, mga dalhin nyo lang po dito. Saglit lang naman po ito. We understand na baka biglang umulan, but then of course, saglit lang ito, hindi naman ito magtatagal. Okay? So it's a learning activity for your children and of course, para sa inyo rin mga parents. So for today, we would like to call yung mga students natin from Benguet State University. Sila muna ang mag-i-in charge ng storytelling. They will host and they will do everything until the end of this program. Okay, so may I call on Rita Naiha, okay? So I will turn the mic to you and it's up to you. We'll just be around to assist you. Okay then. Hello, good morning sa ating lahat. Good morning. Good morning! Ako pala si Ate Roslyn at before tayo mag-start sa ating storytelling, tawagin ko si Ate Jula para sa opening prayer. Tana. Tana. Sabihin mo guys. Tana. Let us start. Tumayo po tayo mga bata. And let us bow our heads. Lord, thank you for this day. Thank you for the presence of everyone here. This day, we ask your guidance as we go along this activity. Nawa po, Panginoon, ay tulungan mo po kami na may hatid po ang mga aral sa mga kabataan ito at mga parents na ito. Sana po patuloy niyo po kami gabayan sa araw na ito. Ito po ang hiling namin sa ngalan ng Amen. Tana. Okay, so before mag-start tayo sa first story natin, tawagin natin si Ate Jezebel para sa first story. Tana. 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 I'll take photo only. Tana. Tana. So, good morning mga bata. Ready na ba kayo makinig ng kwento ko? Ready na! So, ako pala si Ate Jezebel nyo. So, may tanong muna ako sa inyo. Alam niyo ba kung ano ang bubuyog? Bubuyog. Na, B in English. Nakakita na kayo ng bubuyog? Hindi pa? Ito siya. Bubuyog. B. So, ano ang kinakain ng bubuyog? Hindi nyo rin alam. So, flower. Flower, sabi ni... Anong pangalan mo, ate? Ayana? Ayana. So, tama siya. So, sisimulan ko na ang aking kwento. Ang pamagat ay ang mga abalang maliliit na bubuyog. So, ito sila. Pagsikat ng araw, lumipad ang mga bubuyog para maghanap ng kanilang pagkain. Ang kanilang pagkain ay nectar na nakukuha sa bulaklak. So, ito sila. So, may nakita silang mga magagandang bulaklak. Sabi ng isang bubuyog, "Wow, tingnan mo ang mga bulaklak." Sabi niya, uuwi raw siya at sasayaw para ipaalam sa kanyang mga kasama na may nakita siyang mga magagandang bulaklak. So, pumunta sila na nangolekta ng nectar at pagkatapos noon ay umuwi na sila kaagad. Pagdating sa bahay nila, ibinigay nila sa kanilang mga kasama ang
mga nakolekta nilang nectar. Sunod, lahat sila ay nagtulong-tulong na magtrabaho para sa kanilang pagkain. At yung iba ay ginawa nilang pulot-pukyutan, ang nectar. Alam niyo kung ano ang pulot-pukyutan? Honey, very good na naman si, ano nga ulit pangalan mo? Ayana. So, honey, ginawa nilang honey ang nectar. So, sabi rin ng isa nilang kasama, itago ng mabuti ang pulot-pukyutan. Kailangan natin yan sa panahon ng tag-ulan. So, sabi ng kasama nila, itago daw nila para may makain sila sa panahon ng tag-ulan. Sunod. Ang iba rin nilang kasama ay naglinis ng pukyutan, yung bihay, yung bahay nila. At habang yung iba naman nilang kasama ay pinakain nila yung mga maliliit na kasama nila. Ito, bukuyog. Ito yung mga maliliit. Yung iba naman ay nag-alaga rin ng mga maliliit na kasama nila. Kaya ang mga kasama nila ay lumaki ng malakas at malusog. Pero isang araw, may pumuntang oso sa kanilang bahay. Ano ang oso? Bear. Bear in English. Tapos, kinuha ng oso yung kanilang tinago na honey, na kanilang pagkain. Sabi ng kasama nila, kinukuha niya ang ating pulot-pukyutan. Hindi iyon tama. Sabi niya. Kaya ang ginawa nila, sabi ng isa nilang kasama, bilis, protektahan natin ang ating bahay. Kaya hinabol nila yung oso. Ayan, meron yung maliliit na tusok nila. Yun yung sting. Yun yung ginamit nila para paalisin yung oso sa kanilang bahay. At ayan, yehey, nailigtas namin ang aming bahay. Sabi niya, napaalis nila ang oso at naprotektahan nila ang kanilang bahay. Ayan, tapos na ang ating kwento. Yay! Ano ang natutunan nyo sa kwento ng bubuyog? Sige nga. Ano? So, ano, wala? Ikaw, ate. Ay, ikaw. Ano ang natutunan mo? So, isang aral sa kwento ng bubuyog ay magtulungan. Magtulungan tayo, nagtulungan sila para sa kanilang pagkain, ganon. So, ang lesson na mapupulot natin sa kwento ni Ate Jezebel ay magtulungan. Okay, so, yung next na maglilid din ng storytell natin ngayon ay from Baguio City National High School. Ma'am, please. Good morning, mga bata! Good morning! Pagkisabi sa katabi mo, good morning! Good morning! Tingin sa katabi, good morning! Good morning! Okay, salamat at nandito ka ngayon! Salamat nandito ikaw ngayon. Okay, so ako po si Ma'am Justina ng Baguio City National High School. Okay, nakakita na ba kayo ng kalabaw? Sinong nakakita ng kalabaw?
Ang kalabaw ay may? Anong meron sa kalabaw? Ah. Okay, meron siyang, anong meron dito? Anong meron sa kalabaw? Okay. Tingin ka nga sa katabi mo kung may sungay siya. Meron ba siyang sungay? Kaya hindi tayo kalabaw. Kaya ang pag-uusapan natin, ang ating pambansang hayop na kalabaw. So parang kayulin lang, ang kalabaw ay may pangalan. Ano kaya ang pangalan ng kalabaw? Sino nang marunong magbasa? Pagbabasahin to si K-O-K-O-Y. Pagbabasahin natin yon. Koy, correct. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Kokoy Kalabaw. Okay, tignan natin. So nakakita na kayo ng kalabaw, di ba? May sungay. Ano ang color ng kalabaw? Anong kulay niya? Black. Okay, black. So pag makikita natin dito, yung kulay niya is black. Okay, tingnan nga natin kung sino si Kokoy Kalabaw. Sabi niya, si Kokoy Kalabaw ay alaga ni Kaislao. Sinong may alaga kay Kokoy Kalabaw? Si Islaw. Okay, ngunit laging kumakamot ng ulo ang nag-aalaga kay Kokoy Kalabaw dahil kakaiba ito sa lahat ng kalabaw. Bakit kaya kakaiba yung kalabaw na yon? Sino ulit yung may alaga kay Kokoy Kalabaw? Si Kaislao. O, tignan natin. Bakit kaya namumroblema si Kokoy Kalabaw? O, meron kayong pet sa bahay? O, sinong may alaga sa bahay? Anong alaga mo? Okay, anong pangalan ng dogs mo? Luna. Okay, pero problema mo ba sila minsan? Opo. Bakit? Kasi? Kasi? Okay, kasi minsan daw magulo at makulit. Kaya tingnan nga din natin kung magulo at makulit si Kokoy Kalabaw, kaya problema ni Kaislao. Okay. Ito pala ang dahilan. Lagi siyang natutulog at ubod siya ng tamad. Sino sa inyo ang tamad? Okay, very good. Wala sa kanila ang tamad. Sino marunong maghugas ng plato? Sige nga, patunayan natin na hindi kayo tamad. Kapag tapos ng kumain, saan ilalagay ang pinagkainan? Sa lababo. Okay, ilalagay niya sa lababo. Very good. Para hindi ka maging tamad. Tulad ni Kokoy Kalabaw. Tignan natin, anong nangyari kaya sa tamad na kalabaw? Ayaw niyang magbuhat ng mabigat. Kapag nilagyan ni Kaislao ng sako ng palay ang kanyang likod, hindi siya naglalakad. Sino sa inyo ang inutusan ni nanay at ayaw pumunta kasi tinatamad? Wala? Okay, hindi rin siya. Pag inutusan ka ni mami, ginagawa mo? Okay, ano ang huling inutos ni mami sa'yo? Walis. Wow, magwalis. Nagwalis naman si ate? Ikaw. Ikaw si ate. Nagwalis ka naman. Very good. So, hindi tulad ni Kokoy Kalabaw. Ayaw na nga niyang magbuhat kasi sobra siyang tamad. Tignan natin kung anong nangyari sa tamad na kalabaw na to. Ayaw niyang tumapak sa putik kasi ang trabaho ni Kokoy Kalabaw ay araro sa bukid. Okay. Ayaw niyang mag-araro kahit hatakin siya ni Kaislao. Ayaw talaga niyang sumunod. Pag hindi kayo sumusunod sa utos ni mommy or daddy, anong sinasabi?
Wala kang chocolate, di ba? Okay, tignan natin. Kasi ayaw niyang sumunod. Ano ka nang nangyari? Okay. Nagkaroon ng problema si Kaislaw na malaki. Sabi niya, anong klaseng kalabaw ka ba? Galit na sabi ni Kaislaw. Okay. Makikita mong kalabaw ka, ipag-bibili kita. Nagalit si Kaislaw, kaya anong sabi niya? Ibebenta na niya si... Anong pangalan ng kalabaw? Okay, si Kokoy Kalabaw gusto na niyang ibenta kasi nga, bakit niya ibebenta? Kasi yung kalabaw ay letter T for tinatamad. Okay. Naibenta kaya niya? Tingnan natin. Siguradong sa bayan ako ipagbibili. Makikita ko na ang kabayanan, natuwa si Kokoy Kalabaw. Sabi niya, sa wakas, ayoko na dito sa probinsya. Pupunta na ako ng Baguio City. Okay. Ano kayang meron sa Baguio City na wala sa probinsya? Okay, walang Burnham doon, walang ganito. Kaya nangingiti si Kokoy Kalabaw kasi sabi niya, sa wakas, makikita ko na ang Baguio City at Burnham Lake. Okay. Kinaumagahan, may dumating na isang lalaki. Bakit kaya dumating itong isang lalaki? Yun pala ay para bilhin yung kalabaw. Correct, para bilhin yung kalabaw. Okay, tignan natin. Nakita ni Kokoy Kalabaw na inabutan ng pera si Kaislaw. Kinuha na niya ang tali. Okay, so naibenta na si Kokoy Kalabaw doon sa taga Baguio City. Kaya isinakay niya na sa... Saan kaya niya isinakay? Sa malaking truck. Okay, isinakay niya sa malaking truck papuntang Baguio City. Tignan natin. Bago ang lahat ng nakikita ni Kokoy Kalabaw, wala na siyang nakikitang palayan. Ang nakikita niya ay mga gusali, mga buildings, at saka malapit na niyang masilayan ang Burnham Lake at Burnham Park. Okay. Kaya siya ay tuwang-tuwa. Tingnan natin. Pero, bakit? Bakit iba? Bakit hindi sa Burnham Park? Bakit hindi sa Burnham Lake sila pumunta? Siya ay ikinulong sa isang kulungan na puro bakal. Hala, kaya nalungkot si Kokoy Kalabaw. Kasi sabi niya, akala ko sa Burnham Park, akala ko sa lake. Bakit iba? Bakit kulungan? Natakot siya. Hindi na siya excited. Bakit kaya siya natakot? Because he is going to the kulungan. Okay, because he's going to the kulungan, malalak siya. Hindi na siya makakagala. Okay, correct si ate. Tignan natin. Sabi niya, this is not my dream place. This is not Burnham. Okay. Bakit ako nandito? Sabi niya. May nakilala siyang isang kalabaw. Ang pangalan ng isang kalabaw ay si Kaloy Kalabaw. Sabi ni Kaloy, ipinagbili na ako ng aking amo. Anong lugar ba to? Sabi niya, ano kayang lugar yun? Yun pala ay slaughterhouse. Anong meron sa slaughterhouse? Doon, kinakatay ang mga hayop. Kaya takot na takot si Kokoy Kalabaw at si Kaloy Kalabaw. Kasi makakatay sila at magiging corned beef. Nakatikim na kayo ng corned beef? Yun ang magiging kalalabasan ni Kokoy Kalabaw. Tignan natin kung magiging corned beef siya.
See? Dito tayo, ginagawang tapa. Tingnan natin, oh, ang sarap ng tapa, di ba? Tingnan natin kung magiging tapa silang dalawa. Ha! Bigla siyang nagising. Panaginip lang pala! So yung panaginip ni Kokoy Kalabaw na magiging isa siyang tapa sa slaughterhouse ay hindi mang yayari. Kayo anong sabi niya? Ano kayang na-realize niya? Magiging tamad pa kaya siya? Okay, no, hindi na siya magiging tamad kasi ayaw niyang maging corned beef. correct. Ayaw niyang maging corned beef. Very good. Kaya ang ginawa ni Kaloy Kalabaw, ni Kokoy Kalabaw, yun, naging masipag siya. Okay, masipag ba kayong lahat? Okay, paano ka nagiging masipag? What do you do at home? Do you fix your toys? Yes? How do you help mommy or daddy at home? I feel sorry if I steal something, I will help them wipe it. Very good. So if you steal something, you wipe it. What about ate? How do you help mommy? Yes? What about baby? How do you help mommy? Okay, maglinis ng? Anong nililinis? Okay, nililinis niya ang kanyang kalat. Very good. So, huwag nating tularan yung panaginip ni Kokoy Kalabaw, ha? Huwag tayong maging tamad. Dapat tayo ay maging masipag na bata. O, sabihin mo, masipag ako. At lalo pa akong sisipagin. O, at lalo? O, sige nga, manunumpa tayo. Sige. Itaas ang kanang kamay at manunumpa tayo. Ako? O, sige lahat ng kamay. Tularan si ate. O, ako? Ay? Nangangako. Na? Magiging? Masipag? Na bata? Sa tulong? Ni mama? Ni papa? Ni ate? At ni kuya? Okay, palakpakan ng sarili. So doon nagtatapos ang kwento ni Kokoy Kalabaw. Dapat tayo ay maging masipag. Very good. Gusto niyo pa ng ibang story? Yes! Gusto niyo pa? Yes! Okay, tawagin ko si ate Ma'am Mary para mag-share pa ng isang story. Ano ang gusto ninyo? English or Tagalog? What do you want? English or Tagalog? Both. Oh, ang masayang batang elepante. The happy baby elephant. I am a baby elephant. I have just been born. I can't stand very well yet. So mother used herself to hold me. Di daw siya makatayo. Tinulungan siya ng nanay niya gamit ang kanyang troso. Naguguto. I am hungry. Mother's milk is delicious. Nagugutom daw siya. Masarap daw ang gatas ng nanay. It has been about 5 hours since I was born. I can walk now. I am happy indeed. Masaya daw siya kasi nakakapaglakad na daw siya. Mother brings me along to find food.
She teaches me how to use my trunk to break sugarcane. Siya daw ay tinuruan ng nanay niya para putulin ang baliin ang tubo. My trunk is like a hand. It is very useful. Ang kaniyang cross daw ay pakunaba. Mother, it is hot. Flap your ears, dear, then you will not feel so hot. I am cool now. I did it. Now my ears are useful too. We are by the river. Mother and I play the water. It is really fun. Ano daw ang kanilang ginagawa? They are spreading out water from their trunk. Mother even teaches me how to swim. Ano daw tinuro sa kanya ng kanyang nanay? Swim. While I was playing, a fierce tiger comes bounding up. I hurriedly run to Mother. Mother and the other elders are so big and tall. The tiger is so scared that he runs away. Ano daw ginawa ng tiger? I am thankful to have such a warm and loving family. At yan ang story naman ng elephant. Gusto niyo bang manood ng sayaw ng ate? Yes! Okay, so bago tayo magpatuloy sa isang story muna, tawagin ko ang mga ate natin para sumayaw. Gusto niyo rin bang sumali? Yes! Sumayo lang. Sige. Dance. Look, dance. They're gonna dance. Who's calling you? Who's calling you?
Tapakan mo yan. Tawagin ko si Ma'am Elia para mag-share ng story kasi ayaw ng speaker natin. Ayaw niya atang sumayaw kami. Ha? Hello, good morning. Good morning. Oh, see you all. Sabi nga ni Ma'am Isa, kahit na overcast yan, di ba? Walang araw. Kayo mga bata, you make the day sunny. Naririnig niyo ako? Alright. Ang kwento natin ngayon ay tungkol. Anong nakikita nyo sa picture? Firefly? That's a good one. Very much like a firefly. Lumilipad din siya. Ayun, anong sabi dito? Tutubi. Dragonfly. May nakita na ba kayong mga dragonfly? Oh, nung nakita mo siya, anong sa tingin mo? It was flying. Saan siya lumilipad? Yung nakita mong tutubi. Saan mo nakita? Sa mga bulaklak? Sorry? Sa mall? Talaga? Tunay ba? O ano siya? Parang picture. Anyway, ang ganda-ganda ng tutubi. Okay? May mga picture ako dito. Gusto ko ipakita. Kasi ito pa lang eh. Hanapin ha? Kaya gusto ko ng upuan. Oo. Tignan natin. Siguro may... Kaya lang ha? Ayun! Makita nyo? Ang ganda ng kulay niya, diba? Lapit kayo dito. Ito ang tutubi. Ang bilis kasi nilang lumipad. Kumisan din yung makita, diba? Ayun. Lapit. Tutubi yan. Ganito ba yung nakita mo sa mall? Tapos, ayan pa, pwede nyo hawakan between your fingers. Ingat lang ha, kasi yung wings niya. Ayan. Oo. Lamang digit, di ba? There you are. Oo. Isa pa. Ayan, tingnan nyo. Blue. Pero rin siyang blue. Tingnan nyo kung lumipad siya, paanong galaw niya? Anong naisip nyong lumilipad na sa ere? Para siyang para ba aeroplano? Para Ayan. Ganda, no? O, tignan yung mga mata niya. It's green and malaki ba siya o maliit? Ang laki. Kaya nakikita niya halos sa buong paligiran niya. Oh. Taman.
helicopter. Parang siyang helicopter kasi pag paglilipad niya, pwede ba siya umatras eh. Tsaka from the ground, diretso siyang pataas. Tapos pwede siyang umatras. Di ba parang helicopter? Yan, ganyan siya oh. Look at that. Oh, ayan. Yan ang ating babasahin ngayon, si tutubi. Paano ba siya nagiging tutubi? Meron ba siyang pakpak agad? Sa tingin nyo? Okay, let's find out. Okay, ligpit ko lang para... Ito siya. Okay? Tingnan natin si tutubi. Paano siya nagiging? At nakikita natin na lumilipad. So, I will English at Tagalog natin. Okay? Kasi mukhang ayun ang gusto ninyo. Here you are. O, ano itong nakikita nyo sa picture? Saan kaya sila ngayon? So, look at that. Egg. Saan yung eggs niya? Ituro mo nga. Ayun. Saan siya ng itlog? Saan? Sa lupa ba o sa tubig? Sa tingin? Tubig. Hindi ba napaka-interesting? At kita nyo lumilipad sa air, pero umpisa niya pala sa loob ng tubig. Oh, ayun sabi niya. Ako ay itlog. Mula ako sa tutubi. Nakatira ko sa malaking tubigan. I am an egg. I came from a dragonfly. I live in a big pond. Oh, malinis ba yung pond na tinitirhan niya? Sa tingin nyo? O marumi? Malinis. Kaya kung may nakikita kayong tutubi, ano ibig sabihin? Merong tubig na may tubig na malinis sa malapit, di ba? Ayun. Kaya kailangan kung may tubig sa inyo, laging malinis. Kung gusto nyo makakita ng tutubi. Okay? Yan, ito na. Oh, tama ba? Ayan. Lumalaki na siya, di ba? Oh, makalipas ang ilang linggo, nakalabas na ako sa itlog. After a few weeks, I hatch out of the egg. Ayan na siya. Anong nakita nyo? Paglabas sa itlog, ano itsura niya na? May pakpak na ba siya? Wala pa. Malaki na pa yung mata niya? Oo. At saka nakikita niya na yung paa niya, di ba? Ilan ang nakikita nyo? Dalawa? Dalawa ba ang paa niya? Ilan? Ilan? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay. Let's see. Ano mangyari? Habang nasa tubig siya. Ayan. Anong ginagawa niya? Exactly. Ayun o, kumakain siya ng butete. Ay, anong butete? Oo. Yun. So, nang may lumapit sa aking mga butete, sinubukan ko silang hulihin. When little tadpoles come near me, I try to catch them. Ayun. Bakit niya hinuhuli? Yes, they are baby frogs. You're right. Baby tadpoles, ayan, magiging silang palaka. Ay, pag ano, may mga libro din doon sa library tungkol dito. Okay, maraming ganitong libro sa library. Para kung gusto nyo pang matuto sa iba-ibang animals, punta kayo doon, ha? Sino sa inyo nakapasyal na doon? Sa loob? Wala pa? O sabihin nyo sa mga magulang nyo, pasyal kayo, ha? Ayan, ito. Next picture. Nasaan? Nasa tubig pa rin ba siya? Okay, matagal siya sa tubig. Actually, kung titignan nyo sa Google, tumatagal sila doon ng 2 taon. Sa inyo? Okay. Habang lumalaki ako, naguhunos ako ng balat. Ilang ulit ko itong ginagawa hanggang sa maging ganap akong tutubi.
Yan. As I grow up, I shed my skin. I do this several times until I am fully grown. So, anong nangyay? Yung balat niya, naalis ba habang lumalaki siya? Yes or no? Sino sabing yes? Yes. Oo. Parang kayo rin, di ba? Lumalaki kayo, mamaya bibilhan kayo ng mami nyo ng mas malaking t-shirt, mas malaking pantalon. Parang ganun din sa kanila. Pero sa kanila, wala naman silang mami na makaka-shopping. So, nature nang nag-aalaga. Naalis yung balat nila habang lumalaki sila. Okay? Next. Ayan. Oh, nasaan na si Tutubi ngayon? Nasa tubig pa rin ba siya? Saan na siya? Saan na? Nasa tubig na kaya? Ano to mga to? Oh, may stars na. So, ibig sabihin, umahon na siya sa tubig. Ibig sabihin, lumaki na siya. Ayan. At saka, dahil pwede na siyang lumabas, dahil ano yun? Anong lumabas sa katawan niya? Yeah, yung pakpak niya. Galing nila. Yung pakpak niya. O, ilan yung pakpak niya? Ilan? Very good. 4 wings. Ayan. Tapos ang laki na ng mata, di ba? Parang yung nakita nyo kanina sa screen. Okay. Tignan mo ako ngayon. Mayroon na akong 2 pares ng pakpak. Sa wakas, makakalipad na ako. Look at me now. I have 2 pairs of wings. Hooray! Now I can fly. Ayun yung mga nakita nyo na, di ba? Ayan. Saan siya lumipad? Saan ito? Flower. Okay, bulaklak. Gusto nila ng mga bulaklak. At saka, ano pa to? O yun, di ba? Kung ayaw yung makagat ng lamok, di dapat maganda kung maraming tutubi, no? Lumipad ako sa ibabaw at sa pagitan ng mga bulaklak. I fly among the flowers. Sobrang ganda dito. It is beautiful here. Uy, may lamok. Hey, a mosquito. Ay. Mabilis akong lumipad palapit sa lamok. Yum, yum. I quickly fly towards the mosquito. Okay. So, kaibigan ba natin ang tutubi? Opo. Dapat ba kayong matakot doon? Hindi. Hindi. Dapat alagaan natin. Ayan na siya, si Mr. Tutubi. Ayan, anong gagawin natin para dumami ang tutubi? Dapat, saan sila nangingitlog? Sa tubig na, malinis, di ba? Malinis na tubig. Ayun. Okay, yan ang kwento natin ngayon. May tanong ba kayo? Oh, tignan mo yung ginamit namin na libro, panay ganito, galing ito lahat doon sa library. So imagine kung mamasyal kayo doon, marami pa. Oh, okay. Ayan. Thank you. Ang babay ninyo. Okay, thank you. Thank you. Now I wanna play. Pwede na yung speaker. So, tawagin ko nga muna yung mga ate natin para sasayaw. Yay, sasayaw. Sige na, sayaw. Ayun, makalisin na. Let's stand. Let's stand. Sayaw kayo. Tara, sayaw.
Hello? Ayaw ng speaker Ayaw niyang sumayaw ang mga ate. Tawagin ko na lang si Lolo para mag-share ng story. Lolo po. Okay. Okay. Yeah, good morning, boys and girls. Good morning! Okay, so sino sa inyo ang marunong mag-bless sa inyong mga magulang? Ha? Sino? Kayo lahat. Very good. So, bago tayo magsimula, i-bless ko muna kayo para maganda yung ating session, ano? Sige, bless you. Ikaw, iyo. Bless you. Bless you. Ikaw rin. Kasama ka. Bless you. Ayaw mo, natatakot ka kay Lolo. Huwag ka matakot. Ito, ito. Except bless you. Okay. Ang pangalan, my name is Lolo Books. Lolo Books, remember, ha? The reason why I was called Lolo Books because I've been moving around. Naglilibot ako sa mga eskwelahan dito sa Baguio at sa La Trinidad. And then, I'm the only Lolo that sells book in Baguio and La Trinidad. Kaya if and when nakita-kita tayo sa Session Road, nasa lubong nyo ako, tawagan nyo na akong Lolo Books. At alam ko na, isa kayo sa mga nakausap ko na ng storytelling. Sino sa inyo ang may alagang aso? Wala, meron pa? Wala. Yeah, very good. Ilan ang aso mo? Dalawa. Wow, ano pangalan ng aso? Wow, ang kaganda, no? Talagang mga moderno na, pati pangalan ng aso. Anyway, ang pag-uusapan natin, ikukwento ko sa inyo, yung askal. Alam nyo ba yung askal? Ang ibig sabihin ng askal, asong laki sa kalye. Siniortan, pineksilang yan ng mga nagsusulat, ginawang askal. Ibig sabihin nun, wala siyang sariling bahay, wala siyang tinituluyan. Pag-alagala lang siya sa paligid ng, kung saan tulad dito, sa Boram, at pagka naghahalongkat sila ng mga makakain nila. Yan ang maikukwento ko sa inyo ngayon. Eto, ang kwento ay tungkol sa 5 yan, ano? Ang 5 tuta. Yan, ha? Tingnan niyo, ano? 5 yan. Kasi ang nanay ng mga tuta na ito, ang nanay nila, yan, o, tinamulog. O, sunog. Wow! ang nanay nila, askal, dahil wala silang bahay, so iniiwanan yung 5 tuta na yan sa isang lugar na babalikan niya kapag nakakuha na ng pagkain yung nanay. So, ang nanay, naghahanap ng pagkain. Yan. Tignan nyo, yan ang mga retrato nila. Pag umulan, kung
bagyo o inclement weather o hindi maganda ang panahon, na nababasa sila kasi wala silang sariling bahay. So, nababasa lang. So, kawawa naman yung mga aso, no? Nababasa sila. So, ngayon, ang problema nila, nababasa na sila, gutom pa. Dahil wala silang pagkain, walang nagpapakain sa kanila. So, yung nanay, nag-overtime para makahanap ng pagkain. Isang araw, may isang batang nadaanan yung 5 tuta na yon. And the boy was really attracted to the puppies. The puppies are really beautiful. Tingnan nyo, ang mga mukha nila, mga ganda sila. And the boy decided to adapt. Ibig sabihin, kukunin niya yung mga puppies sa kalsada at siya na magpapalaki. So, habang tinitingnan nila, dahil 5 yung puppy na yon, dumating yung nanay ng mga aso. Ay yung nanay, siyempre, galit na galit. Yan, nagagalit yung nanay. Sinusugod yung 2 bata na gustong kumuha sa kanyang aso. So, ang ginawa nung nanay, tahol ng tahol. Sabi niya, huwag niyong pakialaman ang mga anak kong aso. Kasi ako ang nag-aalaga sa kanila, ako ang nagpapakain. So, yung mga bata, hindi sila makalapit ng una. Ang ginawa ng 2 bata, nilapitan muna nila yung kanilang nanay, yung nanay ng 5 tuta. Sinon muna nilapitan at parang kinausap nila, pinasipay nila yung aso, yung nanay ng mga aso at sinabi na they don't mean any harm. Wala naman silang gagawin sa mga tuta niya, kundi aalagaan lang at pakakainin. So, yung aso, medyo nagbago yung nanay, medyo nagbago ang pakiramdam. Sabi niya, okay naman pala itong mga bata na to, hindi naman pala hindi naman gagawa ng hindi maganda yung aking mga anak. So, ito siya. Nung natapos na yung parang negotiation nila doon sa nanay at sa mga bata, dinala na ng mga bata yung 5 tuta sa bahay nila. Dinala nila, no? Tapos, inalagaan na nila at may pinapakain na nila ng sa tamang oras ng pagkain. So, yung nanay, tuwan-tuwa rin sa nangyari kasi nakita niya na maganda pala ang intensyon ng mga batang yon. Yeah. So ito ang gagawin nyo, no? Ang lesson na matututuan nyo sa 5 tuta na ito ay ganito, no? Kung mag-aalaga kayo ng aso, unang-una kailangan alagaan nyo ang aso ng may pagmamahal. Hindi porket alaga lang yan, pakakainin nyo lang kung kailan nyo gustong pakainin. Hindi, pakainin nyo rin ang regular yan. Pwede sa umaga, sa gabi. Tapos, aalagaan nyo sila. Papaliguan nyo rin ang aso. Hindi basta kapan lang, makita nyo, nakipaglaro kayo. Kailangan paliguan nyo rin para ang aso maganda ang pangangatawan at hindi siya magkasakit. Tapos, ang aso, ito ang pinakamagandang kaibigan ng tao. Mula pa nung unang panahon, hindi pa kayo pinanganganak, hindi pa pinanganganak ang mga tatay nyo, kahit yung tatay ko, ang aso na ang pinaka-loyal at pinaka-magandang alagaan na hayop sa buong mundo. Kasi ang aso, pag inalagaan nyo at napalaki nyo ang aso, makikita nyo, susundan kayo kung anong ipagtatanggol kayo kahit kanino, hanggang minsan ang aso namamatay dahil sa pagtatanggol sa mga may-ari. Kaya, yung sa inyong may balak, tulad mo nang may alaga kang 2 aso, pagbutihin mo ang pag-aalaga, importante kailangan yung papacheck mo rin siya sa doktor ng aso. Kung may naramdaman siya, makita mo naman na hindi maganda ang pakiramdam ng aso, so pacheck mo siya. Kung talagang hirap na hirap lang, gawa na lang ng paraan ng pero kailangan alagaan nyo ang aso. Hindi basta, kung lang may aso ka, sabihin mo, may aso ako, ganun lang. Hindi ganun mamahalin mo ang aso para mo ring kasama na. Parang kapatid mo na rin yan sa bahay ninyo. Kaya mga bata, kung balak nyong mag-alaga ng mga aso, maganda yan.
Yan, isa sa pinakamagandang habit. Matututo kayo ng kung paano ang pag-aalaga tulad na at maitutulad nyo inyong sarili sa ginagawa na inyong mga magulang na inaalagaan kayo. Ganon din ang mangyayari pag nag-alaga kayo ng aso. Makikita nyo na talagang karapat dapat lang na mahalin nyo ang inyong mga magulang at mahalin ninyo ang inyong mga alaga. So, boys and girls, that's it. Yan lang. Pag basta kung sakali, pag nakita nyo ako, halimbawa naglalakad dito, si Lolo Bukson. Anyway, maraming salamat sa inyong oras and thank you very much for your time and hope to see you again. Thank you so much. At dyan nagtatapos ang ating storytelling. Pero huwag muna kayong umalis ha. Kasi may prize kami dito. Thank you so much po sa lahat ng mga volunteers na nag-share ng mga stories. Si Ma'am Justina Awisan. Ma'am, thank you. Thank you. Mary Shikaina. Thank you so much. Si Ma'am Mary Shirley May din. Tapos si Ma'am Ellie Wong, thank you po. Tapos si Lolo Book, Lolo Luis, thank you po. Okay, kung gusto niyo pang magbasa ng mga ganong storybooks, open ang ating Baguio City Library para magbasa doon. Open lang yun doon sa, dito lang. Alam niyo ba yung public life? Dito lang, malapit lang dito. Okay? So, mga ate, pakibigay na yung mga biscuits nila. Wow! Magpaalam na. So, bago kayo malis, magpaalam muna tayo sa ating live dun sa likod. Bye-bye! Look at it. Siya, oh. Sa ano lang yun, sa nag-attend lang. Okay, kasi, hindi, okay lang yan. Pero yung bata kanina hindi yan kasama. Bye-bye. Okay na? End ko na?